Sunod-sunod ang pagdating sa bansa ng mga bakuna kontra COVID-19. Last week, mismong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sumalubong sa supply ng AstraZeneca vaccines na donated ng bansang Japan. More vaccines mean more jabs, and more jabs mean population protection for us to get back to normal. Hatid namin sa inyo ang isa na namang episode ng Uswag Pinas Special Edition to update you sa latest developments patungkol sa mass vaccination ng ating pamahalaan. Ako po si Gab Baniked. Patuloy kaming umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para alamin ang lagay ng bakunahan kontra COVID-19 sa mga lalawigan. Ang latest naming destination ay ang Tacloban City sa probinsya ng Leyte. Panoorin natin ang feature na ito sa Fifth Agenda. Itinuturing na gateway sa Eastern Visayas ang Tacloban City na may total population na 276,000, ang pinakaabalang syudad sa silangang parte ng Visayas dahil na rin sa pagdagsa ng mga tao mula sa iba't ibang munisipyo ng Leyte Province na dito rin naghahanap buhay. Ngunit noong taong 2013, sinubok ng bagyong Yolanda ang tibay at tatag ng mga waray. Ngayon, nakabangon na ang Tacloban mula sa mapait na trahedya. Ngunit isa na namang pagsubok ang humahamon dito. Ang pagsubok na siyang kinakaharap din ng buong mundo, ang COVID-19 pandemic. Ang COVID-19 vaccine ang nagsisilbing panangga laban sa virus. Ngunit upang labanan at mas maging protektado, ayon sa kasalukuyang alkalde ng Tacloban, disiplina ang siyang sandata. It's really a lifestyle issue. So, in all my talks here in Tacloban, I'm really pushing that baguhin na natin yung lifestyle. Let's protect ourselves. Lumusot tayo ng isang taon na walang bakuna. Ngayon may bakuna pa tayo, dito pa tayo dito tayo magkakaproblema. Hindi dapat ganoon. So I still believe that malaking tulong ito. We just have to qualify. Yung mga magbabakuna, yung mga sabihan sila talaga na information drive that it will save your life, but it will not stop the spread. So you have to be careful. You still have to wear your face shield and your face mask, and they have to accept that. Parehong nakapwesto sa loob ng malls ang vaccination sites sa Tacloban. Pareho itong malapit sa mga terminals ng sasakyan, kaya convenient para sa mga vaccinees. So when you see that they're comfortable, and at the end of the day, tinatanong namin, we do a study, how long did you wait? Kasi our target really is not over an hour. If you wait for 30 minutes, ganun. Kasi yung iba, you have to stay pagka may mga symptoms ka, that may mga side effect, ganyan, so pinapastay. Pero the overall process, kailangan bilisan, komportable, yun ang major, isa sa mga major, accessibility, na susunduin, or katulad dito, where we put this, it's beside a bus terminal. Umabot na sa mahigit 28,000 ang bilang ng mga nababakunahan sa Tacloban sa 6 na priority groups. Alam naman natin na vaccine protects, hindi lamang sa COVID-19, sa maraming sakit katulad ng measles, katulad ng anti-rabies natin, and tetanus. Of course, as of this time, as of this moment, lahat po ng vaccine ay under emergency use authorization. So when we say emergency use authorization, lahat po ng ito na pwedeng maibigay sa ating mga vulnerable. We need to protect the population that is vulnerable. Hindi maikakailang malaki ang naitulong ng pangunguna ng ating medical frontliners sa pagpapabakuna noong buwan pa lamang ng Marso.
Sa katunayan, 2 na sa mga nakumbinsi nito ang A3 vaccinee na si Lemuel Valero at si Tatay Ricardo Galeta na isa namang A2 vaccinee. Yung mga iba kong kaibigan na doctor, na frontliners, na bakunahan din naman sila ng Sinovac. So, sa akin, sapat na yan na dahilan para mag-trust din ako dito sa brand na to. Nako, kung sino may gusto magpabaksin na kayo. Ako hindi ko gusto, pero nung naramdaman ko na karamihan nagpapabaksin, tumuloy na ako dito sa Robinson. Magpabaksin na kayo. Wala kaming problema masyado sa demand generation for nakikita naman natin ngayon na marami talagang gustong magpabakuna. Kaya lang we have to prioritize A1 to A3. Hindi lamang ang lokal na pamahalaan at City Health Office ng Tacloban ang may papel na ginagampanan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lugar. Then, we have different, you'll see, the different agencies are helping us. The Bureau of Fire helping us to usher. Our Tacloban Rescue Unit is also here helping us usher. DSWD is also helping us usher. So nakikita nila, all agencies are focused and helping, get this done and supporting the programs of the government para ma-achieve natin itong herd immunity. Isa rin sa mga ahensya ng pamahalaan na kasalukuyang tumutulong di lamang sa bayan ng Tacloban kundi na rin sa Eastern Visayas ay ang Office of the Civil Defense Region 8. Actually, the Office of Civil Defense wears 2 hats. We are the chairman of the Regional Task Force Against COVID, and at the same time, yung basic function ng OCD, which is providing logistic support. So, in those areas, we have different programs. Like, for example, for OCD, we provide ancillary support to our frontliners, especially our healthcare workers. Patunay nga na bakuna ang pangunahing panlaban sa COVID-19. Pero dahil hindi pa natatapos ang gyera laban sa pandemya, patuloy ang ginagawang pagsuporta ng OCD Region 8 sa mga medical frontliners, di lamang sa Tacloban, kundi na rin sa buong Eastern Visayas. Starting last May 1, we provided for yung sa mga healthcare workers natin ng food allocations. These are not pack or these are freshly cooked meals for our frontliners, healthcare workers in particular. So they will be receiving 3 meals a day. Secondly, meron tayong ino-operate na mga isolation facilities. These are naman for healthcare workers na nag-positive, na asymptomatic. We provide the accommodation for them, and within that accommodation, meron din silang meals so they don't have to worry. So yung isang response natin, we had a shortage of around 192 nurses in our tertiary hospitals and COVID response hospitals. So the region, with the help of our NGAs, we activated yung medical reserve force natin. Now, these are nurses by profession who were not able to practice because they either joined the BFP, the PNP, or the DSWD. Talaga ng gobyerno gumawa ng sistema para gumanda ang buhay ng mga tao or to even keep the people safe. But no matter anong ganda ng sistema natin, kung hindi ma-adapt sa lifestyle ng tao, mahirapan talaga tayo. Kaya importante talaga maintindihan ng taong bayan na itong mga ginagawa ng gobyerno, we can come out with very, very good systems. But if it's not adaptable to our way of life, then it's very difficult if they cannot adapt to it. That's why it takes time. It takes time. Media is very important. Keep the people informed and keep telling them, these are ways to combat. Instead of looking for ways to go around the system, look for ways to better the system. Sadyang marami pang oras at pagsisikap ang ilalaan ng ating pamahalaan, katuwang ang medical frontliners para makamit ang population protection sa bansa. Sa kabila ng krisis pangkalusugan, nananatiling kaisa ang Tacloban sa pagbangon ng bansa. Tangan-tangan ang pag-asang makabalik muli sa dating kinagisnang pamumuhay. Habang tumataas ang porsyento ng mga Pilipinong nababakunahan, mas pinaigting ng pamahalaan ang COVID-19 response nito. From June 20 to 25, nagsagawa ng official mission dito sa Pilipinas ang 3 medical experts mula sa bansang Israel
para ibahagi ang mga epektibong estratehiya at best practices sa pagtugon sa pandemya. Narito ang special report. The new Israeli government is born. Israel has reaped that his key nation Simula nang umarangkada ang vaccination rollout sa buong mundo, isa ang Israel sa mga bansang nagbaba ng kanilang COVID-19 restrictions dahil sa matagumpay na pagbabakuna sa kanilang populasyon. Kaya noong June 20, 3 medical experts mula sa Ministry of Health ng Israel ang dumating sa Pilipinas upang makipagtulungan sa ating gobyerno sa pagpapaigting ng ating kampanya kontra COVID-19. Sinalubong sila ng mga opisyal mula sa National Task Force Against COVID-19 sa pangunguna ni NTF Chief Implementer and Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. As we continue to accelerate and expand the coverage of our vaccination program, the inputs of our guests will enable us to fine-tune our approaches so that we can get the anti-COVID jab into the arms as many Filipinos in the most effective and efficient way possible. 5 araw ang inilagi ng mga medical experts mula sa Israel dito sa ating bansa. Layo ng kanilang pagbisita, natulungan ng gobyerno sa iba't ibang aspeto ng vaccination rollout tulad ng estratehiya sa vaccine deployment, data management, at epektibong cold chain and logistics practices. We are very optimistic that this week will provide us an opportunity to share our best practices, lessons learned, and recommendations on how we can further improve our vaccination systems and procedures and realizes our goal of achieving herd immunity within the year. Naglibot sa mga vaccination hubs sa Metro Manila ang mga Israeli medical experts. Isa sa mga inspeksyonan nila ang ongoing vaccination program sa lungsod ng Taguig. Kasama nila ang mga opisyal mula sa NTF Against COVID-19 at Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. And I want to share with you all that we had a great honor to be here, to learn from you, to see the great effort put in this very complex operation. I believe that some of the lessons learned from what we've done in Israel could benefit your campaign here, and I'm sure that we can learn a lot from the great preparation and the great work that already done in the Philippines. Bago matapos ang kanilang misyon dito sa Pilipinas, bumisita sa Palasyo ng Malacanang ang mga medical experts upang makipagpulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nang magsimula ang pandemya, malaki ang pasasalamat ng Pangulo sa mga suportang ipinapaabot ng Israel sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. Ayon kay Pangulong Duterte, patuloy na makikipagtulungan ng bansa para sa mas ikabubuti at mas malakas pang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Let's keep in mind na the best vaccine is the one available, kaya mag-register na para makapagpabakuna. Protektahan natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay from COVID-19. Siyempre, huwag pa rin kalimutan gawin ang minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, laging paghuhugas ng kamay, at physical distancing. Let's get back to normal this December, kaya join na kayo sa vaccination. Be sure to like and follow our Facebook page for more updates. Pwede niyo ring mapanood ang ating programa sa RTVM website at rtvm.gov.ph. Ako po si Gab Baligad na muling nagpapasalamat sa inyong panonood. Sama-sama tayong maki-fist bump and be a partner for change dito sa Uswag Pinas Special Edition.